Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical cards at saka ng angel number mo. Mamaya, aalamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang feelings ng person mo, at saka yung magiging outcome ng relationship nyo. Itong card mo ang nagsasabi na kahit na naging broken ka or nasira ka, mabubuo ka pa din. Kailangan ng acceptance, maging matatag, matapang, at mahalin ang sarili. Itong card na ito ang nagtuturo sa iyo na magtiwala ka sa kutob mo at saka ipakita mo yung pagiging mabuti mo. At huwag husgahan agad ang kapwa. Yung na-appreciate mo yung kapwa mo, yun yung mas cute or sweet tingnan. Kahit na may ilang Aquarius na hindi mo to gustong gawin or wala ka sa mood. Ito naman yung angel number mo. 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Ano man ang reliyon mo, yung paniniwala mo or pagdarasal, ang connection mo kay God at saka sa angels. Hindi lahat ng anghel ay nasa langit. Minsan kasama mo pala or ikaw pala. Meron na lang biglaang tumutulong or milagrong dumarating na pwedeng sa gawa or sa salita na nagiging guide mo or solusyon sa problems mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin ang cards mo, pero posible pa rin ipakita yung situation ng person mo kahit cards mo na yung hawak ko kasi connected kayo sa isa't isa. Ito yung mga cards mo, 7 of Wands, 7 of Cups, the Magician in reverse. Itong mga cards mo ipinapakita na meron kang hindi kasundo. At sobrang nakukuha ng person na ito yung atensyon mo. Hindi ka na makapag-focus sa totoo mo or dapat mong ginagawa. Pinapakita mo yung katapangan mo sa harap ng person pero kapag wala na siya, pinanghihinaan ka ng loob. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, posibleng merong person na gumagaya sa iyo o naiinggit sa iyo. Kaya pinoprotektahan mo yung sinimulan mo. Pero marami kang magiging choices para sa career mo or sa negosyo na para mas mapaunlad mo ito or kahit na magpalit ka ng career mo or negosyo. Dahil sa kaguluhan na nangyayari, kahit yung sarili mo na pagdududahan mo na. Magkaroon ka ng koneksyon kay God, magdasal ka na i-clear yung mind mo sa mga negativity. At mapunta ka sa mga tamang direksyon or desisyon na gagawin mo.
Huwag kang magbanggit patungkol sa kapwa mo na makakasira. Mas maigi na isentro mo yung isip mo sa sarili mo at saka sa kabutihan. Para sa ilang single, maraming potential person ang nagkagusto sa iyo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Pero nung nagkaroon ka na ng karelasyon, sobra yung panghihinayang mo. Kasi siya yung pinili mo kahit na maraming iba pang nagkakagusto sa iyo, pero hindi naging maganda yung ending ng relasyon nyo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa kasi kung ano yung positibong isinishare mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa iyo. Kailangan din ng acceptance sa mga dapat i-let go. Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng selosan sa relasyon nyo ng person mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, ang dahilan ay yung third person or dati mong nakarelasyon. At mas makakabuti na maging honest sa person kaysa sa binibigyan mo siya ng maling pag-asa or minamanipula. Huwag mo siyang gawing reserba na baka hindi ka maging happy sa third person. 9 of Cups in reverse, 10 of Swords in reverse, the World. Guys, pakinggan nyo maigi. Baka nagkakapalit na kayo ng cards ng person mo. Ikaw na bahalang tumukoy. Itong cards ng person mo, pinapakita na walang contentment at saka tingin niya walang nagmamahal sa kanya. Hindi siya nagtatagumpay sa buhay niya. At itong nararamdaman niya na emosyon ay mas lalong nagpapalala sa sitwasyon or sa problems niya. Pero nakadalawang cards na yung problema na kinakaharap niya ay matatapos. At saka magkakaroon din siya ng kaginhawaan sa buhay. Yan ay kung lalawakan niya yung pangunawa niya sa nangyayari sa bawat buhay natin. Lahat ng problema ay may kasagutan at saka lumilipas. Pero maraming magpapatunay na nakalagpas sa iba't ibang mahirap na problema. Ganon din ang mangyayari sa iyo. Hindi man ganon kadali, pero stay positive. Sa financial, ang ilan sa inyo, nag-invest ka or nagkaroon ng negosyo, pero yung ginastos mo hindi bumalik. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Pero, lesson ito sa iyo. Kasi merong mas magandang paparating na positibo at saka makakamit mo na yung lasting, yung pangmatagalan na happiness, lalo na pagdating sa financial. Kung hindi ka masyadong kumita noon, makakabawi ka na. At saka magiging financially secure ka. At pagdating sa financial, mag-iingat ka na sa mga desisyon mo. Para sa ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na hindi nagiging masaya yung relasyon nyo ng person mo. May mga hindi magandang nasasabi o kaya nagkakaroon ng sakitan. Huwag mong hintayin yung person mo na magdesisyon. Ikaw mismo yung magdesisyon para sa sarili mo sa malupit na sitwasyon. Pero may ilan sa relationship na kahit na nagkakaroon ng sakitan, sa pananalita o kaya pisikal, nananatili pa rin kayo ng person mo sa relasyon kasi meron kayong mga anak. Ang ilang single, nagkaroon ka ng dating relasyon na hindi ka nakaramdam ng love. Kumbaga gusto mo lang makipagrelasyon. Pero babaguhin mo na itong mali mong gawain. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo.
dahil connected kayo sa isa't isa. Ibig sabihin nito ay nire-release na ng person mo kung ano man yung mga maling desisyon niya o negatibong sitwasyon. Ibig sabihin nito ay kumukonsulta ka sa tarot reader para malaman mo kung ano yung next na mangyayari na sitwasyon sa inyo ng person mo. Kung magkakaayos ba kayo or maghihiwalay na or ano pa yung magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. Siyempre, yung kumonsulta sa tarot reader, andun pa rin yung feelings eh. Hindi pa naman kasi ganun agad mawawala para magkaroon ng clarity or closure. At ang tingin ng person mo dahil na rin sa mga nagawa niya sa iyo, sa mga desisyon niya, tapos na yung relasyon niyo. Pero itong person mo, iniisip niya kung ito na ba talaga yung ending ng relationship nyo? Kung ito ba talaga yung gusto niya? Isa sa inyo or pareho kayo ng person mo na may secret account. Kaya lang naman gumawa ang isa sa inyo kasi nakablock ka dun sa person mo, hindi mo siya ma-update. At ang isa pang dahilan kasi may lihim. Yun nga yung katulad ng binanggit kanina, yung third person. At ito yung time na yung person mo, na-realize niya kung sino talaga yung taong gusto niya. At ikaw iyon. Pero matagal pa tong realization na ito bago mangyari. Lalo na kung fresh pa yung nagaganap sa inyo. Para sa ilang single, tanggap mo na hindi pa darating yung potential person sa buhay mo. Ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka or wala ka sa lugar na kinalakihan mo. At kung nasang lugar ka ngayon, dyan mo makikilala yung potential person. Pero sa umpisa hindi mo naman mapapansin na in love ka na pala. Kasi iba yung magiging intention mo. Kumbaga, magiging friends lang kayo o kaya maging magkatrabaho. Wala pang madedevelop. Ito naman yung outcome ng relationship nyo. 6 of Wands, 3 of Pentacles, the Devil. Itong outcome ng relationship nyo, magsama man kayo or hindi, ay magkakaroon na ng kapayapaan at saka tagumpay sa desisyon. Magkakaayos at saka magkakaroon ng kasunduan kung ano yung itatakbo ng relationship nyo, magkasama man or hindi. Kasi nga ang ilan sa inyo meron kayong anak, pero hindi pa rin may iwasan na magsisihan kayo ng person mo. At saka, meron pa rin talagang isa sa inyo na mag-aalibay na para hindi to pa rin yung ipinangako. Para sa ilan sa kalusugan ay nagkaroon ka ng sakit pero napaglabanan mo ito. At saka, magiging maingat ka na sa kalusugan mo. May ilan sa inyo na may exercise na, kumbaga walking o kaya Zumba o kaya magbabike ka, yung activities na magiging maganda yung daloy ng dugo mo. Kalusugan mo yan kaya dapat i-prioridad mo kahit na ayain ka man ng ibang tao. Kung may stress or depression, magpatingin sa doktor. Yun yung pinaka-best na solution. Para sa ilang single, kapag na-meet mo na yung potential person, hindi mo na siya pakakawalan. Gusto mo maikasal kayo agad, at saka makikilala mo yung person sa trabaho o kaya habang nag-aaral ka.
Ito yung final card mo na Four of Wands. Maging open ka sa bagong idea or karanasan. Huwag kang matakot sa nagpapa-curious sa isip mo. Kasi marami pang i-offer ang universe na positive at exciting sa buhay mo. At para sa ilang single, kahit gustong-gusto mo na yung potential person, bigyan mo rin siya ng pagkakataon na makapag-isip or magdesisyon. Para hindi siya ma-turn off sa iyo at hindi maudlot yung pinapangarap mo na pang long-term na relasyon. Para sa ilan sa relationship, nakatatlong cards ka na may mga panahon na naayos nyo naman ang person mo, yung relationship nyo. Pero nahihirapan talaga yung person mo na baguhin yung sarili niya. Mapagmanipula yung person mo, may cheating issue, at saka abusive. Gemini, Leo, Taurus, Sagittarius, Aries, Scorpio, Libra, Pisces. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka away bate ang ilan sa inyo sa relationship. At ang payo ng mga cards, huwag mo hayaan na maging powerless ka sa situation nyo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. H, R, G, Q, T, U, A, D as in dog, J, E, Z, N, C, M, L, B.